Magandang araw mga idol. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng sambong. Herbal plant pala to mga idol, tong sambong. Ayan. Ito yung gagamitin natin na planting materials. Ang kagandahan dyan mga idol, may ugat yung itatanim natin. Let's start. Yan mga idol, dito ko pala itatanim yan sa maliit na plastic container. Yung parang Wilkins lang to mga idol. And make sure natin na may butas yan. May butas naman siya sa ilalim para pag dinilig natin may lalabasan ng tubig, may lalabasan yung tubig. Ito mga idol, yung itatanim natin may ugat na. Basic lang pala pagtatanim nito mga idol. Yan, ayos na yan, ganyan mga idol. Then lalagyan natin ng lupa. Yung sambong pala mga idol, isa siyang herbal plant, and ang kagandahan dito mga idol, hindi siya maselan itanim. Nabubuhay siya kahit sa anong soil type. Kahit matigas yung lupa, buhaghag yung lupa, siksik yung lupa, nabubuhay siya. And ang kagandahan dito mga idol, mabilis lang siyang buhayin. Yung itinatanim pala nito mga idol, yung mga supling-supling. Once na kasi na matured na yung sambong, nag-aanak yan eh. Nag-aanak siya mula dun sa mga matured na ugat, yung matatandang ugat niya. Sinisibulan siya dun ng mga supling-supling. And then ayun yung pwede natin gawing planting materials para maparami natin yung sambong. At ang isa pang kagandahan sa pagtatanim nito mga idol, pwede natin siyang itanim sa partly shaded area, or yung sa may pulled sunlight or direct sunlight. Mabilis siyang mabuhay. Ito mga idol, syempre bagong tanim at hindi pa siya masyado established, hindi ko muna siya ilalagay sa direct sunlight kasi baka mag-dieback pa yan or matuyo yung ating ginamit na planting materials. Lalagay ko muna siya sa shaded area, and then once na buhay na siya, established na siya, tsaka ako na siya ililipat sa may full sunlight. Ganyan lang mga idol, napakadali. Ito pala mga idol, itong sambong, ginagamit namin to dito sa bukid kapag may trangkaso. Naglalaga kami ng mga yung talbos ng sambong, and then kapag may trangkaso ayun yung iniinom namin. Bali nakasanayan na dito yan sa bukid, yung pag-inom ng sambong kapag may trangkaso. Pero hindi siya lagi-lagi. Kapag nataong may trangkaso lang, ayan, maglalaga kami ng dahon then iinumin. Yung parang tsaa, ginagawa namin siyang tsaa. Siya nga pala mga idol, sa pagtatanim ng sambong, nakadepende na sa inyo yan kung itatanim nyo sila sa direct sa lupa or sa plastic container, sa sako, sa mga balde. Nakadepende na sa inyo yung pagtatanim niya. Ito kaya dito ko lang itinanim kasi dito ko muna siya bubuhayin. Once na malaki na siya, ililipat ko siya sa mas malaking lagayan, or pwede ko rin siya ilipat direct sa lupa, bahala na. Ito maganda rin kasing display ito sa bakuran mga idol, yung sambong, kasi tumataas din yung pinakapuno niya ng lagpas tao, and nag-aanak siya ng marami. Lalo kung direct sa lupa natin siya itatanim, mas marami siyang iaanak doon mga idol, kasi malawak yung espasyo. Hindi katulad sa mga plastic container or sa sako, konti lang yung iaanak niya doon kasi limitado lang yung space. Kaya nakadepende pa rin sa atin yan mga idol kung saan natin siya itatanim. Siyempre mga idol, huwag nating kakalimutan na diligan niya. Kailangan talaga natin diligan niya para hindi siya ma-stress and mabilis siya makarecover. Isang tabo na yung dinilig ko.
Ganyan lang kalaki yung pinagtaniman ko. Yan, bababa na yung tubig na yan mga idol. Saglit lang yan. Papakita ko muna sa inyo yung pinagkuhanan ko niya na mother plant. Ito pala yung mother plant noon mga idol. Yung pinagkuhanan ko ng sambong. Yan yung puno niya, mataas na. Nasa 8 feet na yata yan. Ito yung mga sibol-sibol niya mula sa matured na ugat. Ayan o. Then ito pa, may mga sibol na. Yung mga pinakasupling niya mula sa ugat. Kaya mabilis dumami pagka naka-direct sa lupa. Ayan pa o, mula sa matured na ugat yan. May malilit na nagsisibulan. Then ito pa o. Ang layo na nararating ng mga sibol-sibol niya. Ito, bawas pa oh. Kinuhanan ng nakaraan yan. Ito pa yung ibang mga sibol. Yan. Medyo malayo mula doon sa mother plant. Pwede na rin kuhanin to as planting materials. Then ito pa pala. Yan. Sambong din yan. Ito yun. Wala doon. Then ito pa yung isang sibol. Mula doon sa mother plant, ang layo nung narating. Ibig sabihin, dito na yung pinaka-ugat niya. Ito, pwede na natin bunutin yan and then pwedeng itanim. Ito na yung bagong tanim natin na sambong. Lumabas na yung mga tubig mula dun sa container. Ayun yung kagandahan kapag maganda yung pagkakagawa natin ng butas ng taniman. Dito ko muna siya ilalagay sa shaded area. Yan. Medyo shaded area na yan. Ayos na yan dyan. Yan. Katabi ng pinatutubo kong sweet potato. Sweet potato yan mga idol. May tanim din dyan na sweet potato. Pinatutubo ko. Yan muna yan sa shaded area. Hanggat hindi pa siya nagiging established or nabubuhay ng tuluyan. Then once na establish na, pwede ko nang paarawan yan sa umaga. At least 1 hour pwede na yun. Hanggat hindi pa siya fully established. Yun lang muna.